out of town. Kaya paano na lang ang summer para sa mga hindi makaalis ng syudad? Huwag magmukmok dahil marami pa rin ditong mapapasyalan na malapit na, abot kaya pa. Makita lang natin ang palikpik nila. Gayon na lang kung tayo'y manghilakbot at magkandara pa. Sila ang mga tinuturing na hari ng karagatan. Ang mga pating. Pero oras na raw para harapin ang ating mga takot. Dahil hindi naman daw lahat ng pating, katulad ng mga napapanood natin sa mga pelikula na nangangain ng tao. Katunayan, isa sa pinakabagong pakulo ngayon sa water park na ito ang makaharap ang mga pating. Ito ang shark attack. With the food item here, it's usually a piece of fish or squid. And then we have the feeder, put it outside this way. This is to ensure to prevent injuries to the diver. Suot ang isang special underwater suit, ilulubog sa tubig ang adventurer habang nasa loob ng isang kulungang bakal. Ilang sandali pa, makakaengkwentro na niya hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 50 pating. Kabilang na rito ang isa sa pinakamabagsik sa kanilang lahi, ang tiger shark. These are the second largest man-eating sharks in the world after the great white. So napakalaki nila. They can grow to about 6 meters or 20 feet in length. We do our best to minimize other forms of stress like yun nga, yung shark cage. We would like to make sure that they're used to the cage before we open this to the public. Sa loob ng 10 minuto, maaring makaharap ng malapitan ng mga pating na galing pa raw sa mga karagatan sa hilagang bahagi ng Luzon. Hindi rin daw dapat mangamba ang mga susubok nito dahil ang mga pating daw na ito sinanay na ng mga animal trainer para makihalubilo sa tao. They have never been aggressive to the scuba divers who go down to feed them. In fact, some of the sharks, maamo na. They beg for food from the diver, parang mga aso rin. Kung matapang kang harapin ang mga pating, maghanda ng 995 pesos. Para naman sa mga chikiting na hindi pa handang makipagtagisan ng bangis sa mga pating, pwede pa rin silang magkaroon ng close encounter sa mga nilalang ng karagatan. Sa pamagitan naman ng pagpapakain ng mga koi. Ito raw ang summer treat ng mga magulang ng 4 na taong gulang na si Shangel sa kanya, ang magpadede o magpakain sa mga makukulay na koi fish. Makita man sa book na inaaral niya, alam niya kung anong fish yun, anong kind, anong color. Hindi na siya curious, hindi na siya magtatanong. Kapag sawa naman na raw makipaglaro sa mga isda ang mga bata. Sea lions can walk upright while on land. Mga bibong sea lion naman ang mang-aaliw sa kanila. Lalo na kapag nagsasayaw na ang mga ito at nagpa-perform ng tricks. Tsak daw na mamamangha ang mga bata sa pagpapakitang gilas ng mga sea lion. Maganda. Nag-kiss. Nag-kiss din sa babae. Apo. Sa isang mall naman sa Pasay, pinagkakaguluhan ngayon ang pinakabago nilang atraksyon. Na dati sa mga bulubundukin lang nararanasan, ang zipline. Ngayon, wala mang mga bundok o bangin sa syudad para pagdausdusan. Sa halagang 150 pesos, pwede ka na raw magmistulang lumilipad na parang si Darna o Captain Barbell. Exciting ah. Kahit hindi raw pinapatakbo ng makina ang zipline na ito, kakaibang high pa rin daw ang mararanasan sa pagpapadausdus dito.
siya, feeling ko malalaglag ako sa baba. Basically, yung mga zipline, di ba sa mga mountainous areas lang. So gusto namin parating sa kanila na paano sumakay ng zipline within the metro. Kung magandang view talaga ang hanap mo, sugod na sa tila tagong paraisong ito sa Angono, Rizal na 1 oras lang ang layo mula Metro Manila. Dito, tsak daw na mapapawid lahat ng pagod at stress mo habang nakababad sa infinity pool. Tanaw-tanaw ang makapigil hiningang bulubundukin ng Sierra Madre. Good morning! Welcome to Koi Restaurant. Sa halagang 500 pesos kada isa para sa day tour, ma-e-enjoy na ang lahat ng facilities ng resort na ito. Mula 6,000 hanggang 14,500 pesos naman ang bayad sa kanilang mga suite para sa mga gustong mag-overnight. It's a favorite hangout place for weekenders, families that just want to get away from Metro Manila, yet not too far off. So they come in with the family and spend the whole day, not like the other resorts that go for 100, 200 people outing. No, we keep it exclusive for a few people. Si Melissa at ang Amerikano niyang mister na si Ron, mula pa raw sa Arkansas, sa Amerika, nakabakasyon ngayon dito. Very, very nice. Very nice. Very accommodating, very polite people. Kung kakaibang chibuga ang hanap mo, subukan ang pakulo ng restaurant na ito sa Pililla, Rizal, kung saan ikaw mismo ang manghuhuli ng pinakasariwang pagkain. Ang mag-amang Michael at Miguel, hindi lang daw nila basta pinaghihirapan ang kanilang pananghalian. Bonding time din daw nila ang pangingisda. Dito kami nagpupunta para mawala yung aming stress. Nag-i-enjoy yung aking anak. Lalo pagka kami nakakahuli ng isda, lalo kong hitop. Dito sir, malaki. Sarap dito, adobo sa gata. Ang nahuling hito ng mag-ama, diretso sa kusina. At nilutong adobo sa gata. Sarap, nalinamnam. Press, lalo kong bagong huli sa pispan. Manamis-namis at sakto sa templa. Ngayong bakasyon, ang mga tiga Metro Manila hindi na kailangan magpakalayo-layo pa dahil marami na ring destinasyon sa ating kapaligiran lang na naghihintay mapasyalan.